Huwag mong sisihin ang sarili mo, Faye. At lalong hindi ka nagkulang. Siguro dumating lang sa point na naramdaman ko na hindi na kita mahal. And I know it was wrong not to tell you this earlier. Kaya lang, naduwag ako. I'm sorry, Faye. Naduwag! Babe, napansin ko kanina nung nasa mall tayo. Parang balisa ka. Parang alalim yung iniisip mo. Is there something wrong? Wala naman, babe. Siguro dahil kanina, pagod lang ako sa work. Ang dami kasing kailangan tapusin sa office. Tambakan kasi ako ng workload. So, don't you worry about me, okay? Are you sure? Tapos kanina, napansin ko nung nasa mall tayo. Parang lagi kang nakatingin sa phone mo. Na parang may inaantay kang tawag or something. Importante ba yun? Babe, please, wag na maraming tanong. I told you, pagod lang ako sa work. And why do you keep asking me nonsense question? Hindi naman sa ganun, babe. I'm just concerned. Because I know if you're okay or not. That's it. Sige na, magpapahinga na muna ako sa kwarto. Kailan mo balak ipagtapat ang totoo kay Faye? Kasi, for sure, nakakahalata na din yun. Babae din ako, and I know the feeling. Kaya bakit mo pa pinapatagal na sabihin sa kanya na hindi mo na siya mahal? Hindi naman sa ganun. Siyempre, 14 years rin kami ni Faye. Marami na rin kami pinagsamahan. And I don't know how to tell Faye the truth. Isa pa, siguradong masasaktan siya. See? I think hindi ka pa totally sigurado sa akin. Kasi, kung talagang mahal mo ko, noon mo pa sinabi kay Faye ang totoo, right? Hindi ganitong ang dami mo pang excuses. Hindi naman sa ganun. Kailangan ko lang talaga ihanda ang sarili ko at... At ano? Bakit hindi mo pa ako diretsahin, Mark? Yan! Tumatawag na naman yung girlfriend mo. Sagutin mo kaya at sabihin mong kasama mo ngayon ang babaeng pinalit mo sa kanya. O kung hindi mo kaya, ako na lang ang sasagot. Don't you dare do that. Huwag mo nang gawing mas komplikado ang lahat. Hayaan mo akong lulutas ng problemang to. Please, just try to understand me. Simula nung pinasok kong ganitong klaseng relasyon, lagi na kitang iniintindi, Mark. Kasi pinangahawakan ko yung lagi mong sinasabi sa akin na mahal mo ko. Na kaya mong iwan si Faye para sa akin. Pero anong ginagawa mo? Ikaw ang gumagawa ng dahilan para mas maging komplikado ang lahat. At hindi ako. I'm sorry. I love you. Alam mo yan. Bigyan mo na lang ako ng konting panahon at magiging maayos din ang gusot na to. Okay? Alam mo, mahal na mahal kita, Mark. So please, do something para maging maayos na ang lahat. Kasi gusto ko maging legal na tayo at walang sino mang nasasagasaan. I will. Don't worry. Nakailang beses ako tumawag sa'yo kanina. Kung hindi mo sinasagot, kinakancel mo. Ano naman napalusot mo ngayon, Mark? Pwede ba kitang makausap, Faye? But before that, please don't make a scene. Depende sa sasabihin mo. At mukhang may idea na ako kung anong gusto mo sabihin.
Tell me, tama ba ako nang iniisip na may iba ka na? Kapag sinabi ko bang oo, may iba na, palalayain mo ba ako? Bakit? Ano pa bang kulang? Saan pa ba ako nagkulang? Sa 14 years na pagsasama natin, meron pa ba akong hindi ginawa? O nagawa para ipagpalit mo ako sa iba? Ha? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Faye. At lalong hindi ka nagkulang. Siguro dumating lang sa point na naramdaman ko na hindi na kita mahal. And I know it was wrong not to tell you this earlier. Kaya lang, naduwag ako. I'm sorry, Faye. Naduwag! Ang sabihin mo, selfish ka! Selfish ka dahil sarili mo lang iniisip mo. At selfish ka dahil sa 14 years na pagsasama natin, pinaliwala mo lang dahil nagpatukso ka sa iba. You're so unfair, Mark. Ang tanga ko para pagbulag-bulagan sa mga red flags na napapansin ko sa'yo lately. At ang tanga ko para isipin na makapagod ka lang sa work or something. Kaya ganito mo ako tratuhin. Shit, ang tanga ko. Ang tanga ko para saktan ng sarili ko. Para sa taong hindi deserving ng pagpapakatanga ko. Faye, I'm sorry. I'm really sorry. The damage has been done. Siguro nga, kailangan ko nang tanggapin na kahit gaano tayo katagal, kaya mo pa rin akong lukuhin at ipagpalit sa iba.